Pinalaya sa sariling pamamahay sa gitna ng bagyo, karga ang anak na nag-aapoy sa lagnat, habang nagpapakasarap sa mainit na higaan ng kanyang asawa at ang kabit nitong nagdadalang tao. Magnanakaw, palamunin, layas, ang malupit na husga ng kanyang biyenan. Pinunasan ni Elena ang luha, niyakap ng mahigpit ang anak, at sumumpang babangon mula sa putik. Ngunit paano kung ang mismong impyernong tinalikuran niya ay muling kakatok upang magmakaawa? Magnanakaw! Matapos ka naming pulutin sa lusak at bayaran ang utang ng patay mong ama, pagnanakaw pa ng gintong kwintas ng pamilya ang igaganti mo sa amin, palamunin. Ang malupit na boses ni Doña Feliciana ay tila patalim na humiwa sa malamig na hangin ng mansyon. Dahan-dahang napayuko si Elena sa maginaw na sahig na marmol. Habang idinidiin sa kanya ang mabigat na paratang, ang tanging nagagawa ng kanyang nanginginig na mga braso ay ang yakapin ng mas mahigpit ang 3 taong gulang na si Aurora. Nag-aapoy sa lagnat ang bata. Mabigat ang paghinga at walang tigil sa pag-iyak dahil sa sakit. Ngunit pinipilit ni Elena na ibigay ang sariling init mula sa kanyang manipis na damit upang patahanin ito. Wala siyang ninakaw. Ang tanging bitbit niya pababa ng hagdan sa gitna ng hating gabi ay ang anak na nagmamakaawang ipagamot. Mula sa itaas ng hagdan, dahan-dahang bumaba si Clarita. Nakahawak ang babae sa kanyang umbok na natiyan, mariing pinunasan ang mga luha sa mata bago magsalita nang may panginginig sa boses. Tita, nakita ko po mismo. Kukunin sana niya sa kwarto niyo para ibenta. Siguro naiinggit siya dahil magkakaanak na si Rodolfo ng tagapagmana, kaya gusto niyang ubusin ang yaman niyo bago sila umalis. Na-stress tuloy ako. Sumasakit ang puson ko. Baka makasama sa baby boy natin ang ginagawa niyang gulo. Isang nanlilisik na tingin ang ibinato ng matanda kay Elena. Pinilit ng inang magsalita, idinilat ang mga matang namumula sa pagod at kawalan ng tulog. Itinaas ni Elena ang kanyang paningin upang hanapin ang asawang si Rodolfo, ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ngunit nakatayo lamang ito sa likod ni Clarita, mariing umiiwas ng tingin at tahimik na kinukonsinti ang kasinungalingan. Rodolfo, parang awa mo na. Pumiyok ang boses ni Elena, halos mabilaukan sa sariling laway sa sobrang sikip ng dibdib. Kahit wag na ako, kahit itapon niyo ako at maniwala kayo sa mga paninira niya. Pero nag-aagaw buhay ang anak mo. Kailangan ni Aurora ng doktor ngayon din. Sa halip na maawa, isang malamig na mukha ang iniharap ni Rodolfo sa kanya. Tiningnan ng lalaki ang asawa at ang anak na tila mga basurang nakakalat sa loob ng kanilang marangyang pamamahay. Umalis na kayo, Elena. Ibinigay na namin ang lahat sa'yo, pero nanakawan mo pa kami. Hindi ko na kaya ang mga gulo mo at ang pagiging pabigat mo sa pamilyang ito. Mas kailangan ako ni Clarita at ng anak kong lalaki. Walang awang kinaladkad ng mga gwardiya si Elena palabas ng pinto. Sinalubong siya ng walang habas na paghampas ng hangin at matinding panlalamig ng bagyo. Hindi na siya nanlaban pa para sa sarili. Nakayuko na lamang siya upang gawing panangga ang sariling katawan sa buhos ng ulan na tumatama sa mukha ni Aurora. Bago tuluyang isara ang malaking tarangkahan ng mansyon, naramdaman ni Elena ang isang magaspang at nanginginig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Si Yaya Rosa. Lihim na isiniksik ng matandang katiwala ang isang makapal na kumot at ilang luma na barya sa bulsa ni Elena, kasama ang isang basag na tingin ng paghingi ng tawad dahil wala itong magawa laban sa kalupitan ng mga amo. Tuluyan ng pinagkaitan ng liwanag ang mag-ina. Naglakad si Elena nang walang tiyak na direksyon sa gitna ng madilim na kalsada habang inaanod ng baha ang kanyang mga tsinelas. Namamanhid na ang kanyang mga binti, hindi dahil sa lamig ng tubig na umaagos sa lansangan, kundi dahil sa tindi ng pagtataksil na bumasag sa kanyang pagkatao. Ibinalot niya ang kumot ni Yaya Rosa sa anak, paulit-ulit na hinahagkan ang mainit na noo nito.
Ngunit unti-unti nang bumibigat ang hawak ni Aurora sa kanyang damit. Nababawasan na ang init ng bata. Unti-unting napipikit ang mga mata nito sa kawalan ng lakas. Tuluyang bumagsak ang mga tuhod ni Elena sa magaspang na semento ng kalsada. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa leeg ng anak, naghihintay na lamang ng katapusan. Kung ang pamilyang dapat sana ay magpoprotekta sa kanila, ang mismong nagtulak sa kanila sa hukay, may natitira pa bang awa ang mundo para sa isang inang walang kalaban-laban? Habang pinipilit niyang ibigay ang huling hininga upang painitin ang anak, isang matapang na liwanag mula sa unahan ng isang papalapit na sasakyan ang biglaang humawi sa makapal na kadiliman ng ulan. Ang nakakapasong liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ay tila isang malaking kamay na humawi sa malupit na buhos ng ulan. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang bulto ng lalaki na hindi nag-atubiling basain ang sarili upang saluhin ang nanghihinang katawan ni Elena. Sa halip na magtanong o mag-usisa sa gitna ng unos, maagap nitong inabot at binuhat ang nag-aapoy na si Aurora mula sa kanyang mga nanginginig na braso. Dinala sila ng estranghero patungo sa isang maliit ngunit maaliwalas na klinika sa sentro ng bayan. Walang anino ng paghuhusga sa mga mata ng lalaki. Tanging isang malalim na pag-aalala ang mababasa habang marahan niyang inihiga ang bata sa isang malinis na higaan. Mula sa isang sulok, pinanood ni Elena ang bawat kilos ng doktor na nagpakilalang Mateo Vergara. Maingat niyang pinunasan ang noo ni Aurora, sinuri ang temperatura at nag-iniksyon ng gamot upang mapababa ang lagnat. Ang bawat galaw niya ay puno ng katiyakan at lambing, isang malaking pagkakaiba sa marahas na pagtrato na natanggap nila kanina lamang. Puno ng hiya at takot, mahigpit na niyakap ni Elena ang sarili. Pinipigilan ang panginginig ng katawan dahil sa magkahalong lamig at kahihiyan. Bawat gamit sa klinika, mula sa kumikinang na sahig hanggang sa amoy ng alkohol na nangingibabaw sa hangin, ay tila sumisigaw ng kalinisang hindi niya nararamdamang karapat-dapat para sa kanya. Nang matapos gamutin ang bata, nilapitan siya ni Mateo at iniabutan ng isang tuwalya at mainit na tasa ng tsaa. Ayos na siya, Elena. Kailangan na lang niyang magpahinga at obserbahan. Huwag kang mag-alala. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Paano nalaman ng estrangherong ito ang kanyang pangalan? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inilabas na niya mula sa kanyang bulsa ang iilang baryang ibinigay ni Yaya Rosa. Inilahad niya ang kanyang maruming palad. Doktor, pasensya na po. Ito lang po ang kaya kong ibayad sa ngayon. Marang isinara ni Mateo ang palad ni Elena. Ibinabalik sa kanya ang mga barya. Isang malumanay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itago mo yan. Ang kaligtasan ng anak mo ang pinakamahalagang bayad na kailangan ko. Hindi tinutumbasan ng pera ang buhay ng isang bata. Nagbaba ng tingin si Elena, hindi na napigilan ang pagtulo ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Matagal na panahon na mula nang may tumingin sa kanya bilang isang tao at hindi bilang isang kasangkapan o isang pabigat. May isang maliit na bakanteng silid sa likod nitong klinika. Pagpapatuloy ni Mateo na tila nauunawaan ang kanyang sitwasyon. Pwede kayong manatili doon pansamantala. Kung gusto mo, pwede kang tumulong sa paglilinis ng klinika tuwing umaga bilang kapalit para hindi mo maramdamang may utang na loob ka. Tumango lamang si Elena, hindi na makahanap ng mga salita upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Inalalayan siya ni Mateo patungo sa simpleng silid. May isang maliit na papag, isang lumang aparador, at bintanang nakaharap sa isang maliit na hardin. Nang mag-isa na lamang siya, habang mahimbing nang natutulog si Aurora sa kama, tuluyan nang bumigay ang kanyang mga tuhod. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan at doon ibinuhos ang lahat ng sakit, takot, at kawalang pag-asa na kanyang kinimkim. Umiyak siya, hindi na dahil sa pait, kundi dahil sa isang patak ng kabutihan na sumagip sa kanila
mula sa gitna ng karagatan ng kalupitan. Habang nakaupo at binabantayan ng anak, dahan-dahang idinilat ni Elena ang kanyang mga mata nang maramdamang may pumasok sa silid. Si Mateo, akala niya ay gigisingin siya, ngunit sa halip, tahimik nitong inayos ang kumot ni Aurora na bahagyang nahulog mula sa kama. Ginawa niya ito nang walang anumang ingay at pagkatapos ay marahan ding lumabas ng kwarto. Isang maliit na kilos, ngunit para kay Elena, ito ang pinakamalaking patunay na may mga tao pa ring nagmamalasakit nang walang hinihinging kapalit. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Kinabukasan, nagising si Elena sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Isang bagong umaga, isang bagong pag-asa. Ngunit habang bumabangon siya, may isang bagay sa ilalim ng pinto na pumukaw sa kanyang pansin. Isang sobre na may opisyal na tatak. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, isang formal na liham. Ang huling paniningil mula sa ospital kung saan namatay ang kanyang ama. Ang mismong utang na ginamit ng pamilya Alcaraz upang itali siya sa isang kasal na puno ng pagdurusa. Ang lamig ng simang gabi ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Elena. Ngunit hindi nito matatalo ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sa isang maliit na pwesto sa labas ng simbahan, pinagtiyagaan niyang buhay ng apoy mula sa mga basang kahoy na kanyang nakuha. Kailangan niyang makapagtinda ng puto-bumbong. Kailangan nilang kumain ni Aurora. Kailangan niyang bayaran ng utang na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Habang nag-uumpukan ng mga tao papasok ng simbahan, natanaw niya ang ilang dati niyang kapitbahay sa mansyon. Nagbulungan ng mga ito nang makita siya. Ang kanilang mga tingin ay puno ng panghuhusga at pagkutya. Hindi man niya naririnig ang bawat salita. Malinaw sa kanya ang mensahe mula sa kanilang mga kilos. Isang babae ang sadyang nagparinig ng malakas habang dumadaan sa kanyang harapan. Kawawa naman, iniwan ng asawa. Sabi nila, baog daw kasi sa anak na lalaki kaya pinalayas. Ayan, nagtitinda na lang sa kalsada. Ramdam ni Elena ang paninikip ng kanyang dibdib, ang paghigpit ng hawak niya sa pamaypay. Pinilit niyang bingihin ang sarili, itinuon ang lahat ng atensyon sa pagpapaliyab ng baga. Ang makapal na usok na nagmumula sa uling ay humapdi sa kanyang mga mata at hindi na niya napigilan ang sunod-sunod na pagpatak ng luha. O marahil, ang mga luhang yon ay dulot na rin ng sakit na dala ng mga salitang tumutusok sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang pamilyar na boses ang pumutol sa masasamang bulungan. Wow! Ang sarap naman ng amoy niyan. Pabili nga po ako, miss. Kahit yung medyo sunog na, yun ang paborito ko. Napaangat ng tingin si Elena. Nakatayo sa kanyang harapan si Mateo. Nakangiti ng malapad na tila hindi napapansin ang magulo niyang itsura. Sadyang nilakasan ng doktor ang kanyang boses habang kinukuha ang kakanin. Ang sipag naman ng tinderang ito. Sa ganitong klaseng sipag, siguradong aasenso ito balang araw. Ang mga salitang iyon ay sapat na upang mapahiya at mapatahimik ang mga tsismosang nakapaligid sa kanila. Habang abala si Elena sa pagbabalot, inabutan siya ni Mateo ng isang baso ng mainit na salabat. For you, para naman mainitan ka kahit kaunti. Masyadong malamig ang madaling araw. Sa kanilang pag-aabutan, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga daliri. Isang biglaang init ang gumapang mula sa kamay ni Elena, paakyat sa kanyang buong braso, na nagdulot ng dagliang pag-atras ng kanyang hininga at pamumula ng kanyang mga pisngi. Mabilis niyang kinuha ang baso at nagpasalamat ng hindi tumitingin ng diretso sa mga mata ng doktor. Matagal na panahon na mula nang may nagpakita sa kanya ng ganitong klaseng kabutihan. Pagkatapos ng misa, umuwi si Elena sa klinika na may dalang kakaibang gaan sa puso. Ngunit ang munting pag-asang iyon ay biglang naglaho. Pagdating niya sa kanilang silid, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya ng may kaba. Ang kumot ay nakalatag sa kama
Ngunit wala si Aurora. Ang paboritong manika ng bata ay nakabulagta sa sahig, tila basta na lamang nahulog mula sa isang nagmamadaling kamay. Isang malakas na kabog ang umalingaw-ngaw sa kanyang dibdib, tila gustong kumawala sa kanyang mga tadyang. Ang init na dala ng salabat kanina ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Aurora? Anak? Ang una niyang pagtawag ay isang mahinang bulong, puno ng pag-asa na baka nagtatago lamang ang bata. Sinundan ito ng isa pang pagtawag, mas malakas na, may bahid na ng panginginig at hindi mapakaling kaba. Sinuyod ng kanyang mga mata ang bawat sulok ng maliit na silid. Sa ilalim ng papag, sa loob ng aparador. Bawat segundong lumilipas na walang sumasagot ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas nakabibingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Dali-dali siyang tumakbo palabas, ang isip ay lumilipad sa pinakamasasamang posibleng sitwasyon. Nahanap na ba sila ng mga alcaraz? Kinuha ba nila ang kanyang kaisa-isang yaman? Sa kanyang pagmamadali, muntik na niyang mabunggo si Mateo na kalalabas lamang mula sa opisina nito. Elena, anong nangyari? Tanong ng doktor. Baka sa mukha nito ang pag-aalala nang makita ang sindak sa kanyang mga mata. Si Aurora! Wala siya sa kwarto. Halos mabasag ang boses ni Elena habang pilit na kinokontrol ang paghinga. Bago pa man makasagot si Mateo, may isang mahinang halakhak silang narinig mula sa direksyon ng maliit na kusina sa dulo ng pasilyo. Nagkatinginan sila. Sabay silang naglakad patungo roon. Ang bawat hakbang ni Elena ay mabigat, tila hinihila ng takot at pag-asa. Pagdating nila sa pintuan ng kusina, isang imahe ang bumungad sa kanila na nagpahinto sa kanyang paghinga. Nakaupo sa isang maliit na upuan si Aurora, masayang kumakain ng mainit na pandesal habang nasa tabi niya ang isang pamilyar na matandang babae, si Yaya Rosa. Ang alon ng matinding kaba sa dibdib ni Elena ay biglang napalitan ng umaapaw na kaginhawaan, isang pakiramdam na halos magpaluhod sa kanya sa sahig. Yaya, paano? Bakit po kayo nandito? Nagtatakang tanong ni Elena matapos yakapin ng mahigpit ang kanyang anak. Ngumiti ng mapait ang matanda. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at pag-aalala. Hinila niya si Elena palayo ng kaunti mula sa bata at bumulong ng may panginginig sa boses. Tumakas ako kaninang madaling araw para hanapin kayo. Nag-aalala ako, Elena. Narinig ko silang nag-uusap. Hahanapin ka nila. Alam na nila kung nasaan ka. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Alcaraz, tila walang bakas ng bagyong dumaan. Kumikinang ang mga chandelier at ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at bagong luto na hapunan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isang huwad na kaligayahan ang nagkukubli. Tila isang kape na may matamis na asukal sa ibabaw ngunit puno ng pait sa ilalim. Nakaupo si Clarita sa hapagkainan, nakasuot ng bagong damit na gawa sa mamahaling tela na may kasamang kwintas na ginto na halos kapareho ng sinabi niyang nawawala noon. Pinaglalaroan niya ang kanyang pagkain, tila walang gana, habang si Rodolfo naman ay tahimik na kumakain. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang dati niyang sigla at ngiti ay napalitan ng isang malalim na pag-iisip. Baby, bakit ganyan ka? Hindi ka na nakakakain ng maayos simula nang umalis ang magnanakaw na yon. Malambing na sabi ni Clarita, ngunit may bahid ng panunumbat. Kung stressed po ako, baka makunan ako sa apong lalaki niyo. Hindi niyo na siguro gusto ng tagapagmana. Napaangat ng tingin si Doña Feliciana na kanina pa tahimik na kumakain. Ang mga mata ng matanda ay nanlilisik, ngunit napilitan siyang ngumiti ng pilit. Hija, huwag kang magsalita ng ganyan. Mahalaga sa amin ang apo namin. Sige, mag-shopping ka na lang ulit bukas.
Ipasulat mo na lang sa iyo ang lahat ng gusto mo. Iyon ang paraan ni Clarita ng pagmamanipula, gaslighting. Sa bawat reklamo o pagdududa, ang kanyang pagdadalang tao ang ginagamit niyang panangga. Isang sandata upang makontrol ang matanda. Nauunawaan ni Clarita na ang tanging mahalaga kay Doña Feliciana ay ang magkaroon ng apo sa tuhod na magpapatuloy sa pangalan ng Alcaraz at ang pamumuhay sa marangyang paraan ang kanyang gantimpala. Nang gabing iyon, umuwi si Rodolfo na lasing. Naghahanap siya ng init ng isang tahanan ng mainit na hapunan na laging inihahanda ni Elena para sa kanya. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang magulong bahay at ang amoy ng alak na iniwan ni Clarita sa mesa. Naisip niya ang mga araw na kasama pa niya si Elena, ang amoy ng sariwang luto, ang malinis na hapagkainan, ang pag-aasikaso ni Elena sa kanya pagkatapos ng mahabang araw. Ngunit mabilis niyang pinigilan ang alaala. Itinaboy ang lungkot na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi niya dapat isipin si Elena. Isa itong magnanakaw, isang pabigat. Ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit ang mga alaala ay tila matigas na talian na hindi niya kayang putulin. Samantala, sa kanyang silid, palihim na may kausap sa telepono si Clarita. Hindi niya namalayan na bumagsak sa sahig ang litrato ni Rodolfo na kanyang hawak. Ang salamin ng larawan ay nabasag, tila sumasalamin sa kasalukuyang estado ng pamilya Alcaraz. Oo, nabili ko na. Kailangan na lang nating pirmahan yung mga papeles. Lahat ng ari-arian maililipat na sa pangalan ko. Hindi nila ako magagapi. Bobo si Rodolfo, bulag si Doña Feliciana. Bulong ni Clarita. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay at kasamaan. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Magkikita tayo mamaya, baby. Matapos ang tawag, inilabas ni Clarita ang isang pulang folder mula sa kanyang bag. Sa loob niyon, may mga titulo ng lupa at iba pang dokumento na may lagda ni Rodolfo. Ang mga lagdang iyon ay tila mga basag na piraso ng salamin, sumasalamin sa kahinaan at pagiging bulag ni Rodolfo. Minsan nang pinirmahan ni Rodolfo ang mga papeles na yon noong siya ay lasing, na akala niya ay simpleng papeles lamang ng negosyo. Ngayon, ang mga papeles na yon ang magiging susi sa kanyang pagbagsak. May isang lalaking nakasuot ng itim na sumusunod kay Clarita sa palengke ng Bulacan. Tila isang anino na laging nakabuntot sa kanya. Hindi siya nakikita ni Clarita, ngunit palagi siyang naroroon. Isang lalaking may balbas at malalim na mga mata na tila may malaking sikreto. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Clarita, puno ng malalim na kahulugan na hindi mabasa ng kahit sino. 2 taon ang lumipas, tila hangin na dumaan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas tumatatag ang pundasyon ng bagong buhay ni Elena. Sa sipag at tiyaga, unti-unti niyang naipon ang sapat na pera upang umupa ng isang maliit ngunit maaliwalas na pwesto sa tabi ng simbahan. Ito ang magiging opisyal na tindahan ng kanyang mga kakanin, isang simbolo ng kanyang pagbangon mula sa kinalugmukan. Nakatayo si Elena sa gitna ng bagong pwesto, inaaninag ang kinabukasan sa bawat sulok ng silid. Ang mga pader ay nangangailangan ng panibagong kulay at ang mga lumang lamesa ay nangangailangan ng kumpuni. Ngunit sa kanyang isip, nakikita na niya ang tindahan na puno ng buhay, puno ng amoy ng sariwang kakanin at tawanan. Dumating si Mateo, dala ang isang timba ng pintura at mga kagamitan sa pagpipintura. Sabi mo, kailangan mo ng tulong? Nandito na ang iyong pintor, Elena. Bati niya ng may ngiti. Magkasama nilang pininturahan ang mga pader ng tindahan. Ang silid ay napuno ng tawanan habang sila ay nagbibiruan at nagkukulitan. Para kay Elena, ang mga sandaling iyon ay tila mga gintong butil na kanyang maingat na iniipon, nagbibigay ng init sa kanyang puso. Ang pagod ay hindi niya nararamdaman, kundi kagalakan at pag-asa. Isang beses,
Habang pilit na inaabot ni Elena ang pinakamataas na bahagi ng pader, nawalan siya ng balanse sa silya. Sa isang iglap, nasalo siya ni Mateo. Ang kanyang mga bisig ay nakapulupot sa bewang ni Elena at ang kanilang mga mukha ay halos magkadikit. Ramdam ni Elena ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot na mahulog, kundi dahil sa matinding kilig na gumapang sa kanyang buong katawan. Nagtama ang kanilang mga tingin. Hindi na kailangan pa ng mga salita. Ang mga mata nila ang nagsalita. Matagal na silang nanatili sa posisyong yon. Tila huminto ang mundo sa paligid nila. Ang tanging naririnig lamang ay ang kanilang mga paghinga. Pagkatapos ng ilang sandali, marang kumala si Mateo, ngunit ang mga tingin nito ay nanatiling nakadikit kay Elena, puno ng respeto at pag-ibig. Aayusin ko lang yung silya, bulong ni Mateo. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Nang sandaling iyon, pumasok si Aurora sa pintuan. Tumatakbo at masayang sumigaw. Papa! Dali-daling tumakbo ang bata, patungo kay Mateo at mahigpit itong niyakap. Nanigimas si Elena. Ilang beses nang tinatawag ni Aurora si Mateo ng papa. At sa bawat pagtawag na yon, isang halo ng gulat at saya ang nararamdaman niya. Ngunit ngayon, sa harap ng sitwasyon, mas ramdam niya ang pagkabigla. Ngumiti lamang si Mateo at binuhat si Aurora na para bang matagal na itong bahagi ng kanyang buhay. Sa pag-uwi ni Elena sa klinika ng gabing iyon, napansin niya ang kanyang sarili sa salamin. Matagal na panahon na mula nang may sumilay na ganitong klase ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngasang ngiti na hindi pilit, hindi puno ng pasakit, kundi isang ngiti na dala ng tunay na kaligayahan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang karapat-dapat siya sa pag-ibig at kaligayahan. Habang naglilinis si Mateo sa kanyang opisina, may isang sulat na nahulog mula sa kanyang bag. Isang selyadong sobre mula sa isang sikat na ospital sa Maynila. Marahan niyang pinulot ito. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig dito nang may malalim na pag-iisip. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, itinago niya ito sa isang lihim na parte ng kanyang drawer. Kinabukasan, habang abala si Elena sa pag-aayos ng kanyang paninda sa bagong tindahan, isang marangyang sasakyan ang pumarada sa tapat ng pwesto. Sa loob ng sasakyan, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Kumalat sa kanyang buong katawan ang matinding kaba. Tila muling sumisikip ang kanyang dibdib. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at mula roon ay bumaba ang isang boses na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan. Si Doña Feliciana. Hindi pa man lubusang nakakababa si Doña Feliciana. Mula sa kanyang marangyang sasakyan, tumuloy na ito papasok sa bagong tindahan ni Elena. Ang mga mata ay nanunuot sa bawat sulok. Ang kanyang mukha ay pilit na nakangiti. Ngunit ang mga mata nito ay nanlilisik, puno ng pagmamataas na tila hindi nagbabago. Nakasuot ang matanda ng mga mamahaling alahas at kasuotan, tila naglalakad sa sarili nitong kaharian, kahit na nasa loob ito ng maliit na pwesto. Elena, hindi ko inaasahang dito ka pa rin pala. Akala ko ay tuluyan ka nang nagtago. Panimula ni Doña Feliciana. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng panunuya. Lumapit ito sa mesa kung saan nakalatag ang mga inihandang kakanin at sadyang hinawakan ng mga ito nang may pagkasuklam, tila nagdududa sa kalinisan ng mga ito. Puro mamahaling kakanin pa pala ang binibenta mo. Hindi ba't nakakasira sa imahe ng mga alcaraz na may dating manugang kaming nagtitinda ng pagkain sa kalsada? Nanatiling kalmado si Elena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang apron. Hindi na siya ang dating Elena na yumuyuko sa bawat salita ng kanyang biyenan. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang tingin ay matapang na sinalubong ang tingin ng matanda. Kung yan po ang pinunta niyo rito, Doña Feliciana, hindi ko po kayo matutulungan. Malamig ngunit magalang na sagot ni Elena. Kailangan ko pong magtrabaho para sa anak ko.
Biglang tumawa ng malakas si Doña Feliciana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Magtrabaho? Elena, huwag mong kalimutan. Kung hindi dahil sa amin, wala ka na sana ngayon. Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa pagluwas namin sa ama mo noon, baka matagal nang patay ang magulang mo. May utang na loob ka sa amin, Elena. Huwag kang maging walang utang na loob. Ang mga salitang yon ay tila mga patalim na tumusok sa kanyang puso. Ang utang na loob, iyon ang pilit na ipinaparamdam sa kanya ng pamilya Alcaraz. Iyon ang dahilan kung bakit niya kinailangan tiisin ang lahat. Ngunit ngayon, ibang Elena na ang kaharap niya. Dahan-dahang kinuha ni Elena mula sa ilalim ng kanyang counter ang isang selyadong sobre. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ng matanda. Dito po nakalagay ang lahat ng ginastos niyo sa pagpapagamot ng aking ama. Kasama na po ang interes. Bayad na po ako, Doña Feliciana. Malamig ngunit may matibay na boses na, sabi ni Elena. At pati na rin po ang kaluluwa ko. Bayad na po sa lahat ng luha at paghihirap na dinanas ko sa pamilya niyo. Wala na po akong utang na loob sa inyo. Kaya kung maaari po, huwag na kayong babalik dito. Ayoko na pong makita ang mukha niyo sa pwesto ko. Nanlaki ang mga mata ni Doña Feliciana, hindi makapaniwala sa narinig. Ang kanyang pilit na ngiti ay biglang napalitan ng galit na hindi niya maitago. Pula ang kanyang mukha sa kahihiyan at galit. Maraming customer ang nakarinig sa kanilang pag-uusap. Nang sandaling iyon, inilabas ni Aurora ang kanyang ulo mula sa likod ng counter na kanina pa nakatago. Agad siyang pinigilan ni Elena. Mahigpit na niyakap ang anak. Tiningnan ng matanda si Aurora, ang apo na minsan niyang itinanggi, ngunit wala na siyang lakas upang manakit. Walang sinabi si Doña Feliciana. Ang tanging nagawa niya ay ang kumuha ng isang papel na nakalabas mula sa kanyang bag, resibo ng gamot. Ito ay gamot para sa sakit sa puso. Naiwan niya ito sa mesa nang magmadali siyang umalis, puno ng galit at kahihiyan, habang ang mga mata ng mga customer ay nakasunod sa kanya. Samantala, sa isang malayong ospital, palihim na kinukuha ni Rodolfo ang resulta ng DNA test nila ng bata na nagngangalang Junior, ang sinasabing anak nila ni Clarita. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ng sobre. Nanlaki ang kanyang mga mata nang basahin ang nakasulat sa papel. 0% match. Nanginginig ang mga kamay ni Rodolfo habang mahigpit na hawak ang papel na nagpapatunay ng kanyang pagkabigo. 0% match. Ang dalawang salitang yon ay tila mga suntok na tumama sa kanyang dibdib na nagdulot ng matinding paninikip ng kanyang paghinga. Hindi niya maintindihan paanong hindi niya anak si Junior. Ito ang lalaking tagapagmana na pinaglaban niya. Ang dahilan kung bakit niya ipinagtabuyan ang sariling asawa at anak. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong niya si Clarita na abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Puno ng galit, inihagis niya ang resulta ng DNA test sa harap ng babae. Anong ibig sabihin nito, Clarita? Hindi ko anak si Junior. Niloko mo ako. Sa halip na umiyak o humingi ng tawad, isang nakakainsultong tawa ang ibinigay ni Clarita. Ang kanyang dating matamis na mukha ay napalitan ng isang nangiting puno ng kasamaan at pagtatagumpay. Naglakad ito papalapit kay Rodolfo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila isang tigre na nakahanda sa pagsalakay. Well, what did you expect, Rodolfo? Na totoong mamahalin ko ang isang taong duwag at sunod-sunuran sa nanay niya. Alam mo, you're so pathetic. Hindi ka nga naging lalaki para ipagtanggol ang sarili mong asawa tapos iisipin mong mamahalin kita. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo sa tindi ng pagkabigla at galit. Hindi niya akalain na ganito ang tunay na kulay ni Clarita. Pero ang mga ari-arian namin, ang pamilya ko? Muling tumawa si Clarita. Mas malakas, mas mapang-uyam. Ang mga ari-arian niyo? Oh, akala mo ba't hindi ko naisip iyon? Ang pulang folder na pinapirmahan ko sa iyo noon,
Lahat ng yon nailipat na sa pangalan ko. And now, you have nothing, Rodolfo. Absolutely nothing. Napakislot si Rodolfo. Ang pulang folder. Ang mga gabi na lasing siya. Ang mga papeles na basta na lamang niya pinirmahan ng walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng yun ay nagbalik sa kanyang isip. Magnanakaw. Demonyo ka. Bago pa man makatawag ng pulis si Rodolfo, mabilis na tumakbo si Clarita palabas ng mansyon. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya sa labas. Nakaupo sa loob ang lalaking may balbas na nakasunod sa kanya sa palengke, ang tunay na ama ng bata. Nagmamadali silang umalis, iniwan si Rodolfo na tulala, nakatitig sa kawalan. Ang sigaw ng galit ni Rodolfo ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa sobrang galit, inihagis niya ang nag-iisang larawan nila ni Clarita sa sahig. Nagkalat ang mga piraso ng basag na salamin sa paligid. Sumasalamin sa kanyang mukha na ngayon ay puno ng matinding pagkabigo at pagsisisi. Nang marinig ni Doña Feliciana ang lahat, unti-unti siyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang kanyang puso ay tila dinagana ng isang malaking bato. Isang matinding stroke ang tumama sa matanda na nag-iwan sa kanya na paralisado ang kalahati ng katawan. Ang kanyang dila ay bumaluktot at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang dating mapagmataas na mukha ay napalitan ng isang mukha na puno ng sakit at pagsisisi. Tulala si Rodolfo. Ang mansyon na Bedi ay puno ng buhay, ay ngayon ay puno ng katahimikan at gulo. Ang lahat ay nawala. Ang yaman, ang pangalan, ang tagapagmana. Ang lahat ng pinaglaban niya ay nawala sa isang iglap. Ang tanging natira ay ang kanyang inang paralisado at ang mga basag na alaala ng kanyang mga kamalian. May natitirang isang maliit na bank account. Ngunit nang subukang i-access ni Rodolfo, nalaman niyang wala na ring pera doon. Sa isang iglap, tila naglaho ang lahat. Nabalitaan niya mula sa isang lumang katiwala na bago pa man mag-freeze ang mga asset, may nakakita raw kay Clarita na may kausap sa telepono. Isang bank transfer, isang huling pagtataksil. Ubos na ang yaman. Sa labas ng ospital, nakatingin si Rodolfo sa kawalan habang inilalabas ang wheelchair ng ina. Hindi alam kung saan sila titira kinabukasan. Ang kanyang ina ay walang imik na nakaupo. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pagsisisi at matinding kapaitan. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ilang taon pa ang dumaan, tila mga dahon na tinangay ng hangin. Ngunit ang bawat dahon ay nag-iwan ng isang bakas, isang pagbabago sa tanawin. Ngayon, sa Bulacan, may isang malaking sentro na nakatayo, ang Elena at Aurora Culinary Center. Hindi na ito isang maliit na tindahan ng kakanin, kundi isang institusyon para sa mga kababaihang nais matuto at makabangon, isang tanda ng pag-asa at inspirasyon. Sa seremonya ng ribbon cutting, nakatayo si Elena sa gitna ng entablado, nakasuot ng simpleng ngunit eleganteng barong dress. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at kagalakan. Ang dating babaeng pinagtabuyan at hinusgahan ay ngayon ay isang respetadong pilantropo at matagumpay na negosyante. Sa kanyang tabi, nakatayo si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamalaki. Hindi siya kailanman lumayo. Tila isang tapat na tagabantay na laging nasa likod ni Elena, handang sumuporta sa bawat hakbang niya. Si Aurora naman, na ngayon ay isang dalagita na, ay masayang tumutulong sa pag-aasikaso ng mga bisita. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa at pagmamalaki sa kanyang ina. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, isang kalunos-lunos na tanawin ang bumungad. Isang lalaki ang nagtutulak ng isang lumang kariton. Ang kanyang katawan ay payat at ang kanyang mukha ay madungis sa pagod at gutom. Si Rodolfo. Namumulot siya ng mga kalakal sa basurahan. Ang kanyang tanging hangad ay makakuha ng sapat na pera upang mabili ng murang gamot ang kanyang inang si Doña Feliciana.
Ang matanda ay nakaupo sa isang lumang wheelchair, paralisado ang kalahati ng katawan at hindi na makapagsalita. Ang dating mapagmataas na muka ay ngayon ay puno ng panghihinayang at kawalan. Napadaan sila sa harap ng isang panaderya, eksaktong sitwasyon nang minsang palayasin nila si Elena. Gutom na gutom sila, ngunit walang makapagbigay sa kanila ng pagkain. Sa halip, pinagtabuyan sila ng may-ari ng panaderya, sinasabing nakakasira sila sa kanilang negosyo. Ito ang karmang bumabalik sa kanila, ang pait na minsan nilang ipinatikim kay Elena. Sa gitna ng kanyang paghihirap, napansin ni Rodolfo ang isang malaking tarpaulin na nakasabit sa itaas ng isang malaking gusali. Ang mukha ni Elena at Aurora, ang larawan ay puno ng pag-asa at tagumpay na tila sumasalungat sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay at unti-unti siyang napaluhod sa lupa. Ang tarpaulin ay tila isang malaking sampal sa kanyang mukha, isang paalala ng kanyang mga kamalian at ang matinding pagsisisi na ngayon ay bumabalot sa kanyang puso. Ang luhang tumulo mula sa mata ng paralisadong si Doña Feliciana ay dumausdos sa kanyang pisngi, tila isang ilog ng pagsisisi. Ang apo na minsan niyang itinanggi ay ngayon ay isang simbolo ng pag-asa. Walang pag-aalinlangan, itinulak ni Rodolfo ang wheelchair patungo sa direksyon ng Culinary Center. Buo ang kanyang desisyon, handa siyang magmakaawa, kahit palumuhod siya sa sariling dugo, basta't matulungan lamang ang kanyang ina. Ang mahaba at mapagod na anino ng lalaki at ng wheelchair ay sumasalamin sa kanilang kalunos-lunos na sitwasyon. Gabi na, nagmamadali na ang mga staff na isara ang Elena at Aurora Culinary Center. Ang mga ilaw ay unti-unting pinapatay na nag-iiwan ng isang malambot na glow sa buong lugar. Ang lahat ay tila payapa, ngunit ang katahimikan na yon ay biglang naputol nang dumating si Rodolfo, nagtutulak sa wheelchair ng kanyang inang si Doña Feliciana. Madungis ang kanyang damit, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod at lungkot. Ang dating Rodolfo na puno ng pagmamataas ay ngayon ay isang lalaking durog. Lumuhod sa paanan ni Elena nang makita niya ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at ang kanyang boses ay nanginginig habang nagmamakaawa. Elena, parang awa mo na. Tulungan mo kami. Wala na kaming matirhan. Wala na kaming makain. Nagkamali ako, Elena. Sobra akong nagkamali. Walang imik si Doña Feliciana, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Elena, puno ng pagsisisi at matinding kapaitan. Pilit nitong inaabot ang laylayan ng damit ni Aurora na nakatayo sa tabi ni Elena, na tila humihingi ng awa. Ang kanyang mga mata ay bumulong ng mga salitang hindi niya kayang sabihin. Walang sigawan, walang panunumbat, walang bakas ng galit o pait sa mukha ni Elena. Tahimik lamang siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay pinagmamasdan ang 2 taong minsan ang naging dahilan ng kanyang matinding pagdurusa. Ang kanyang puso ay tila isang lawa na payapa. Walang alon, walang gulo. Ang lahat ng sakit at puot na minsan niyang naramdaman ay tila unti-unting naglaho, napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Pumasok si Elena sa loob ng center na nagbigay ng maliit na pag-asa kay Rodolfo. Umasa siya na papapasukin sila, nabibigyan sila ng pagkain at matutulungan. Ngunit paglabas ni Elena, wala siyang dalang kahit anong pwedeng ibigay sa kanila, kundi ang isang malaking kahon ng mainit na kakanin at isang selyadong sobre na naglalaman ng mga gamot para sa puso. Inilapag niya ito sa harapan nila. Hindi na kailangan pang magsalita. Pinapatawad ko na kayo, Rodolfo, mahinahong sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, ngunit may isang matibay na desisyon na nakakubli sa likod nito. Ngunit hanggang dito na lang tayo. Hindi na magkukrus ang ating landas. Matagal na akong nagpatuloy. Sana ay makahanap din kayo ng sarili ninyong kapayapaan. Bago pa man makasagot si Rodolfo, maranang isinara ni Elena ang malaking gate na bakal.
na nagdulot ng isang matibay na harang sa pagitan nila. Ang tunog ng pagsara ng gate ay tila naghuhudyat ng wakas, isang huling pagtatakda ng hangganan na hindi na nila kailanman matatawid. Nang maisara ang gate, tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Elena. Ang kanyang katawan ay tila napagod mula sa isang mahabang laban. Ngunit bago pa man siya bumagsak sa lupa, may isang pares ng matitibay na bisig ang sumalo sa kanya mula sa likuran. Si Mateo. Nandoon siya, tahimik na naghihintay, laging handang sumalo at maging sandalan. Mahigpit na niyakap ni Mateo si Elena. Ang kanyang init ay tila bumabalot sa buong katawan ng babae. Tapos na, Elena. Ligtas na kayo. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-ibig na naghintay ng higit isang dekada. Walang sinabi si Elena. Ipinatong lamang niya ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ramdam ang kapanatagan at kapayapaan. Nanginginig pa rin ang mga balikat ni Elena. Ang huling mga patak ng luha ay dumausdos sa kanyang pisngi. Ang mga luha ay hindi na nagmula sa sakit o pait, kundi sa matinding pagod ng isang mahabang laban na sa wakas ay natapos na. Sa kanyang likuran, mahigpit siyang niyakap ni Mateo. Ang init ng kanyang katawan ay tila bumabalot sa lahat ng lamig at lungkot na kanyang naramdaman. Hinayaan niya lang ang sarili na maging mahina sa bisig ng lalaking tahimik na naghintay sa kanya sa loob ng napakahabang panahon. Tapos na, Elena. Ligtas na kayo. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pag-ibig na tila nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang pusong gulong-gulo. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito, ang sandaling maaari niyang yakapin si Elena nang walang pag-aalinlangan, nang walang takot, nang walang paghusga. Hindi na nagsalita si Elena. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang hawakan ang kamay ni Mateo na nakapatong sa kanyang balikat. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Ramdam ang bilis at pagiging tapat ng tibok ng puso ng lalaki. Isang pusong hindi kailanman nang iwan. Isang pusong laging naroroon sa mga panahong kailangan niya ng karamay. Matagal na tayong ligtas, Mateo. Dahil nandyan ka. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok, ngunit puno ng sinseridad. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa tunay na pagmamahal, ngumiti si Elena ng may buong laya at pag-asa. Ang nangiting iyon ay tila isang bagong umaga na sumisikat pagkatapos ng matinding unos. Maran siyang hinalikan ni Mateo sa noo, isang halik na puno ng respeto, pag-ibig at pangako. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa buhok ni Elena. Tila isang mamahaling porselana na maingat na inaalagaan. Walang nang salita ang kinailangan. Tanging ang init ng kanilang pagyakap sa gitna ng malamig na gabi ang nagpatunay na ang pag-ibig ay tunay, na ang pag-asa ay totoo. Unti-unting nagliwanag ang kalangitan mula sa silangan. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang nawala, napalitan ng kulay rosas na liwanag ng araw. Kasabay nito, ang pamilyar at masayang tunog ng kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw, naghuhudyat ng isang dalisay at bagong simula. Ang tunog ng kampana ay tila nagdadala ng kapayapaan sa hangin. Isang paalala na ang bawat pagtatapos ay isang panibagong simula. Maraming taon pa ang dumaan, tila mabilis na lumipas ang panahon. Sa isang malaki at maaliwalas na bahay, puno ng tawanan at pagmamahalan, ipinagdiriwang nina Elena at Mateo ang isang masayang Paskong Pinoy. Dalaga na si Aurora, masayang tumutulong sa pagluluto ng bibingka at puto-bumbong sa kanilang marangyang kusina, hindi na upang ibenta sa kalsada, kundi upang pagsaluhan ng kanilang sariling pamilya at mga iskolar ng kanilang foundation. Nakatanggap si Elena ng balita mula sa isang lumang kakilala. Pumanaw na raw si Rodolfo sa isang pampublikong ospital, ilang buwan matapos mamatay si Doña Feliciana.
Walang bakas ng pait o galit sa mga mata ni Elena. Huminga siya ng malalim at nag-alay ng isang tahimik na panalangin para sa kaluluwa ng mga taong minsan nang naging bahagi ng kanyang madilim na kahapon. Napatawad niya na ang mga ito ng buong buo dahil pinili niyang palayain ang sarili sa tanikala ng nakaraan. Ang kapayapaan ay ang hindi na maapektuhan ng pangalan nila. Tiningnan ni Elena si Mateo na masayang nakikipagkwentuhan kay Aurora. Dito niya natanto at ibinahagi sa tagapakinig ang mensahe ng kwento. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugong nananalaytay sa ugat, sa apelyidong daladala o sa kasariang inaasahan ng lipunan. Ang tunay na pamilya ay binubuo ng mga taong piniling manatili, umunawa at ipaglaban ka sa mga panahong wala kang maibigay kundi ang iyong basag na sarili. Lumapit si Mateo mula sa likuran ni Elena. Niyakap niya ang kanyang asawa nang mahigpit habang pinapanood nilang ilagay ni Aurora ang bituin sa tuktok ng Christmas tree. Hinalikan ni Mateo ang kamay ni Elena, ang mga kamay na minsan nang napaso ng baga, mga kamay na naging magaspang sa hirap, ngunit ngayon ay lumikha ng isang imperyo ng pagmamahal. Tumingin si Elena sa labas ng bintana. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nakangiti. Ligtas na sila, buo na sila, tapos na ang laban. Ilang Paskong Pinoy na ang dumaan matapos ang mga bagyo at ngayon, sa isang tahimik na gabi, habang ang sariwang amoy ng puto bumbong at bibingka ay lumulutang sa kanilang maluwag na kusina, nakaupo si Elena sa tabi ni Mateo. Magkaakbay sila, sabay na humihigop ng mainit na kape mula sa iisang tasa. Sa kabilang dako, masayang nag-uusap sina Aurora at ang ilan sa mga scholar ng kanilang culinary center na naghahanda para sa nalalapit na simbang gabi. Ang mga ilaw ng parol ay nagbibigay ng malambot na glow na sumasalamin sa kapayapaan na ngayon ay bumabalot sa kanilang pamilya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang kanyang puso, na minsan nang nadurog at napuno ng pait, ay ngayon ay buo na, puno ng pagmamahal at pagpapasalamat. Hindi na siya nagdadala ng galit para sa mga taong minsan nang sumira sa kanyang buhay. Nalaman na niya ang balita ng kanilang pagpanaw at ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na pag-unawa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Ang kapayapaan ay ang hindi na maapektuhan ng mga alaala ng nakaraan, ang kalayaan mula sa tanikala ng puot. Ramdam ni Elena ang kamay ni Mateo na marahang humahaplos sa kanyang buhok. Sa mga sandaling iyon, natanto niya ng buong buo ang aral na ibinibigay ng kanyang buhay. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugong nananalaytay sa ugat, sa apelyidong daladala, o sa kasariang inaasahan ng lipunan. Hindi ito tungkol sa karangyaan ng mansyon o sa kasikatan ng pangalan. Ang tunay na pamilya ay binubuo ng mga taong piniling manatili, umunawa, at ipaglaban ka sa mga panahong wala kang maibigay, kundi ang iyong basag na sarili. Ito ay ang mga pusong piniling manatili, na handang magsakripisyo ng tahimik at magbigay ng pag-ibig ng walang kondisyon. Nagpatuloy ang gabi, puno ng tawanan at pagmamahalan. Tiningnan ni Elena ang kanyang anak, si Aurora, na ngayon ay isang matalino at mabait na dalaga. Tiningnan niya si Mateo, ang kanyang kabiyak, ang lalaking nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay mapagpasensya at mapagaling. Ang kanyang mga kamay, na minsan nang napaso ng baga sa paghahanap buhay, ay ngayon ay inaalagaan at minamahal. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nakangiti si Elena. Ligtas na sila, buo na sila. Ang kanyang paglalakbay ay nagtapos hindi sa isang marahas na paghihiganti, kundi sa isang payapa at masaganang buhay na pinili ng puso. At iyon, para sa kanya, ang pinakamalaking tagumpay.